Good day everyone, I'm Miguel Panganiban at ngayon ay pag-uusapan natin ay tungkol sa Law of Conservation of Energy. Ngayon, ano ba ang energy? Sabi dito, energy is the ability to do work or cause change. So, ibig sabihin, ang energy ang dahilan ng movement or pagbabago ng shape or ng temperature ng isang bagay. Sabi din ni Einstein, energy cannot be created or destroyed, but it can be transformed from one form to another. Naulamin naman natin kung ano yung mga different types of energy. Meron tayong dalawang classification ng energy. Una ay ang kinetic energy or movement energy. Under neto, meron tayong thermal energy, mechanical energy, at electrical energy. Tatlo lang nilist natin dahil hindi naman natin magagamit yung ibang types of energy sa example mamaya. Now, ang pangalawang classification ng energy ay ang potential energy or stored energy. Under nito, chemical energy, gravitational, at elastic energy. So, paano natin nako-convert itong mga energy na to from one form to another form? Halimbawa, itong electrical energy, paano natin siya i-convert into mechanical energy? Yan ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay or tools. Halimbawa, yung impact drill. From electric energy dun sa coil winding ng electric motor, pagka nalagyan nyo ng electrical energy, magkakaroon yun ng electric magnetism at magkukos yun ng pag-ikot ng rotor at mako-convert yun into mechanical energy. Now, paano naman ang transformation ng energy sa automotive industry? Halimbawa, na dyan na yung 4-stroke cycle ng sasakyan. Ang air and fuel mixture ng sasakyan ay isang chemical energy. Once na pumasok yan sa cylinder at kinompress siya ng piston at nag-spark ang spark plug, mag-e-expand yung mga molecules na yun at yun yung magkukos ng pagtulak pababa sa piston, which na-convert na naman yung chemical energy into mechanical energy. Another example is itong sasakyan na pababa. Let's say nasa 60 kph yung bilis niya pababa. Once ang driver ay nagpreno at bumaba yung speed niya into 40 kph, yung nabawas sa speed niya is hindi nawala. Nag-transform lang siya from kinetic energy into heat energy. So, bakit naging heat energy? Yun ay dahil dun sa brake pads. Dahil since ang brake pads at rotor ay nagkakaroon ng friction, doon nagki-create yung heat energy. Although yung heat energy na yun is unnecessary siya dun sa brake system. Pero, hindi pa rin nawala yung energy. Which is, yun ang sabi ni Albert Einstein. You cannot destroy or create energy, but it can be transformed from another form. Yun lang, sana may natutunan kayo and thank you for watching.